Tinapos na kahapon ang pre-trial conference ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tumagal ng 5 araw ang pre-trial conference kung saan minarkahan ang libu-libong dokumento ng prosekusyon at depensa na kanilang ihaharap sa paglilitis ng Senate Impeachment Court. Inilista ng House Prosecution Panel ang ilang personalidad na kanilang ihaharap bilang testigo sa impeachment trial sa darating na July 6. Kabilang narito ang court sheriff na si Abe Andres na dating sinapak ng Vice Presidente nung siya'y mayor pa ng lungsod po ng Davao para patunayan ang tendency to inflict violence ng respondent. Matatandaan noong July 2011 sinapak ni Duterte si Andres matapos po nitong isilbi ang demolition order sa informal settler sa Barangay Suliman dyan sa Davao City. Kabilang rin sa ipinatawag ng prosekusyon bilang testigo ang kontrobersyal na si Mary Grace Piatos para sa articles of impeachment kaugnay ng umano'y pagtanggap ng confidential funds. Ayon po sa prosecution, wala silang nakikitang problema sa paglista kay Piatos dahil mapapatunayan po nito ang kanilang aligasyon na fictitious, gawa-gawa ang pangalang Mary Grace Piatos. If ever nakasama, if ever lang, no? Because we do not want to dwell on the witnesses to be presented. I am sure that it will be significant in proving the prosecution's case, no? Well, you remember that one of the findings of the Committee on Good Government and Public Accountability is the recipients are not fictitious, are fictitious personalities, no? So, possible to dwell on that. Yung existence or non-existence po ni Mary Grace Piatos, yung pong smoking gun, kung talaga nga bang tama o mali, yung pong paggamit ng confidential funds. Ang magkasunod na tinig po ni na House Lead Prosecutor Jervy Luistro at House Prosecution Panel Member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, inilista rin ng prosekusyon bilang testigo si Attorney Michael Powa na nagsilbing tagapagsalita ng Department of Education nung siya'y kalihim pa ng kagawaran ito pong si Duterte. Sinabi naman ni Powa na walang problema sa kanya kung iharap siya ng prosekusyon bilang testigo. I don't have any problems with that. Pwede naman because lalo na kung ang tatanungin naman nila matters that are not pertaining to my role as counsel of the Vice President. Tinig po ni Attorney Michael Powa, isa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte.